Itong air gun to, medyo pinahirapan ako nito. May bawas na namang may kulang na isang spring, parang either nahulog o nabuksan ito tapos hindi nakakabit. So medyo marami siyang damage. Bukas yung leak naman nito yung titingnan ko. Yung iayos ko yan, hindi ko pa naikabit yung handle. So medyo at hindi siya problema nito, hindi siya maikasa, sabit. Tapos dito pa sa kanyang side lever, nag-loose yung isang tornilyo, umangat yung isang dapat naka 4 speed yun umangat na siya, kaya hindi mahatak. So yun pa yung isang dumagdag doon sa problema niya, which is pagka hindi gawang US, kasi medyo may konting problema talaga na lumalabas, pero madali naman, nasusolusyonan naman. So ayan, hopefully bukas okay na yan. Ito rin, ayan, itong isang to, hopefully bukas matapos ko na to. Mag-anodize na lang ako ng rail. Yan yung rail, konting bawas pa sa bandang dulo, tapos anodize na pati yung barrel band dyan. Yung barrel band dyan, ibibigay ko na lang yan sa kanya, hindi ko na yan i-charge. Ayan, so okay na yan, kita nyo yung pagka-upgrade sa kanya. Tapos nagpalit kasi tayo ng barrel. Yung dating barrel niyan isa lang, parang ito siya, maiksi. Ito, maiksi lang siya. So ayan, parang it's either 14 or 16 inches yan. Yan yung barrel niya. So ngayon, ayan, napalitan na natin. Iti-test natin yan siguro. Hopefully matest na natin itong weekend para since bagong palit yung barrel niyan. Ayan, ito another ko na naman to, another barrel ko na naman na nagawa ko. Ayan, 19.5 inches yan. Ayan, medyo mahaba, ready for slug na. So kagaya ng airgun ko, slug din, pwede siyang gamitin sa slug at makinis. Tapos yung sa ordinary pellet, mas good siya siyempre, kasi okay siya sa slug lalo siyang okay sa ordinary. So hopefully matapos ko na yan bukas. Saka may etong isang to, okay na to, pakuha ko na siguro kung may time sila kung bukas. Hintayin ko na lang dito kasi may iba pa tayong ginagawa doon sa hindi ko na may pakita kasi nga ito nga hindi ko na napakita yung paggagawa ko nito. So yung pagkabit ng handle